Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday morning. Grabe mga idol, no? May hangover pa ako. So ayan, pasensya na kayo, hindi tayo nakapag-update kagabi kasi yun nga, umalis nga si Diablo. Mga lodi, mga lods, at madaling araw na nga umuwi, no? Alas 4 na nga. So ayan mga lods, no? At malupit ang magiging mga news natin ngayon, matindi mga idol, no? Ito yung linggo natin, grabe yung linggo natin mga idol. Sunday 13 ngayon mga lods, ay inaasahan ko nga may mangyayari ngayon eh. Kaya lang Sunday kasi pala, no? Talagang usually kasi pag Sunday bihira yung kumikilos ng mataas, depende na lang, no? Ngayong 13, mukhang matindi yung 13 eh. Pero syempre sa US, ano pa lang, 12 pa lang. Ano pa lang sa kanila ngayon, oras na to habang nagsasalita ako, 11:30 pa lang sa kanila ng gabi ng 12, July 12. So, syempre maging madaling araw pa yan, iikot pa yan hanggang mamayang gabi. Mamayang gabi ng alas 9 ng gabi, alas 9 ng umaga sa kanila. So, hintayin natin hanggang madaling araw kung kikilos ng malupit ang July 13 mga idol, no? Pero yung July 14 malamang sure yan, mamaya makikita natin yung news dyan sa July 14. Pero ito yung malupit na natin na week. Kasi nga, sabi nga nila, ito yung ating crypto week. Tignan nyo naman mga lodi. Tuesday natin CPI, Wednesday natin PPI, Thursday natin unemployment claim. So ngayong linggo talaga medyo magsasayaw yung market mga lods, no? Magiging volatile. Aabangan natin yan mga lods. Medyo panalo naman yung trade natin kagabi. Kaya medyo kahit na masakit pa ulo ko, masaya naman mga lods, no? Pero ito nga, no? Ito yung crypto bubble natin ngayong araw. Halo no? Ito yung bonk ko, grabe yung bonk. Etong M na to, ang laki ng inangat nito pero ang laki din ng binababa niya, no? So sobrang volatile nito. So mag-ingat kayo, baka nagti-trade kayo diyan o buy low sell high kayo or anything mga lods ha. Ingat-ingat. Pero sa week natin, overall solid pa rin naman 'yan. Mga lodi sa week, no? Pero yung XLM, grabe yung tinaas nito mga lodi. Nag-ano na ata ako dito eh. Nag 100% na ata yung profit natin dito, onti na lang eh. O kasi 76%. No, buti na lang nakabili tayo nito bago lumipad. XRP 25%, Kronos 24% sa loob ng 1 week. No? Sa hour natin, nakakabawi ng oras to, ngayong oras. Mga idol, no, medyo nakaka-recover na. Kaya nga kung titignan niyo yung ating Bitcoin mga lodi, yung Bitcoin dominance nito tinignan ko kanina, talagang solid pa rin, dominante pa rin siya mga idol, dominante nga niya. Dominante sabi ni Looney. So ayan, dominante pa rin siya mga idol. 117 tayo ngayon mga lods, no? At ang ganda ng itsura mga lods, mukhang palipad. XRP naman ganun din mga lodi, 2.7 naman to mga lods, no? 2.7. So goods na goods pa rin. At inaasahan natin na magpapatuloy ito ngayong week, no? Although magiging volatile yung market, pero ang inaasahan nating volatile niya is pataas, no? Hindi yung paganto. Ayun yung inaasahan ko mga lods ngayong week no? Volatile siya pero uptrend, no? Hindi siya downtrend na volatile. So ayan. Grabe. So bago tayo mag-start mga idol, palike muna ng video natin. Alam nyo na yan mga lods, tadta rin ng like. At syempre sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. At yun na nga, no? Thank you sa mga nag-subscribe. Kasi di ba na nakaraan sabi ko nga 40% ng nanonood sa atin is hindi nakasubscribe. Ngayon, yung chinek ko siya kaninang umaga, okay na mga lods, no? Nabawasan naman, nasa 27% na lang yung hindi nakasubscribe sa mga nanonood sa atin. 70+% nakasubscribe na. So maraming salamat sa mga nag-subscribe sa atin mga idol, sa tumatangkilik ng channel natin.
lalong-lalo na yung mga nag-join sa ating membership na sumusuporta sa channel. Maraming thank you mga Lodi. At syempre yung nag-super thanks din, thank you rin mga Lods. At ayun na, mag-i-start na tayo, grabe. Pero bago tayo mag-crypto mga Lodi, eto mainit-init to mga idol eh. Grabe yung news natin na to. Alam niyo yung mga taga-suporta ni Trump, mga idol, no? Yung susuot ng MAGA hat. O ayan na, lahat na sila ngayon is galit mga Lodi. Hindi lang yan, meron pa yan. Ito pa, oh, ayan o, dami. Ayan o, watch as Trump supporters burn MAGA hats and other items after Trump's long Epstein response to tell people to let it go. So, gusto kasi ng mga tao, mga idol, is malaman, no? Kumbaga, yung mga nakalista sa listahan is ma-announce. Kumbaga, malaman nila kung sino-sino yung mga yun, kung sino nga yung mga sikat na tao niyan, celebrity, politician. Gusto nilang malaman. Hindi sila naniniwala na walang listahan. Hindi sila naniniwala na si Epstein is kinitil yung sariling buhay. Hindi sila naniniwala ron. No, alam nila na meron, mga idol. Ayan, kaya nga asan na ba 'yun? So hindi, mamaya pala. So eto nga mga Lods, no? Pero si Trump kasi pinapanindigan niya na huwag niyo nang anuhin kasi ganyan-ganyan, wala na nga. Wala ngang listahan, sabi nga rin ni Trump, oh. Huwag na nga kayo makulit ni. Pero ay wala, galit mga Lodi. Tas ito pa mga Lods, oh. Sabi dito ni Kash Patel, ito yung ito yung sa FBI, di ba? Siya yung chief, no? Sabi dito mga idol, the conspiracy theory just aren't true. Never have been, sabi niya. Tungkol kay Trump to. It's an honor to serve the President of the United States, real Donald Trump, and I'll continue to do so for as long as he calls me. So, ibig sabihin mga idol, hindi siya naniniwala na kasama si Trump, o nasa listahan si Trump, o kasabot si Trump, o may alam si Trump, ganun-ganan. Pero dahil nga sa sikat tong tao na to, si Kash Patel, marami nag-comment sa kanya. O ayan, kinoment yung mga picture. You were saying, sabi niyang ganun, o, diba? Tapos marami pa niyan. So, kumbaga parang sinasabi na, huwag nyo kaming gawing bata. Na? Oh, sabi niya, we don't care, we are the Epstein Files. So, ito kasi mga Lodio, ito yung sinabi. Sa video na to, pinakita yung mga interview na nagsasabi na merong list. No? Pero, ngayon, biglang nawala yung list. Diba? Ito si Kash Patel, oh, ayan, siya yan. Mga Lods, no? Ano pa? Diba? Marami pa eh. So, parang sinasabi nila, kalimutan nyo na lang. No? Kalimutan nyo na lang yung na merong list. Wag na yun. Trump aide Kash Patel demands massive declassification, calls for release of Epstein, and this list as truth must come out. Truth must come out. Oh, ito yung dati to. Mga idol, no? Dati, November 7, 2024, ito yung sinisigaw ni Kash Patel. Pero ngayon, wala na. Ayaw niya na. No? Kumbaga, nung sinabi ni Trump na wala na rin, no? Kumbaga, kaya nga maraming nagalit, mga Lodi. Kahit yung mga sikat na komedyante na idol ko, sila Schultz, pangalan na. Basta yun, mga Lods, no? Galit, parang nabisit sila kay Trump kasi ayaw ilabas, mga Lodi. Kaya nga, ang sabi ko nga, kaya ayaw ilabas yan kasi nga gagamitin ni Trump yan doon sa mga nakalista na tao. So, meron siyang sariling plano. Kaya lang, ayaw ng ganun ng mga tao. Gusto ng mga tao, sila alam din nila. So, kayo, mga idol, ano masabi nyo dyan? No? Kasi mukhang mabigat talaga to eh, mga Lods eh. Matindi yung mga nakalagay doon. So, ito na. Magki-crypto na tayo. Sa mga wala pang crypto exchange mga Lods, andyan yung ating link sa description, no? Yung mga gusto lang mag-register, mga Lods, no? Siyempre, importante yan para kung saan kayo magbubudega, magti-trade at mag-hold. Let's go! Tether is dropping USDT support on 5 chains, no? Sa 5 chains, medyo ayaw niya na dun. Which is Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, and Algorand, no? Starting September 1 pa to. Freezing transfer and redemption there
thereafter. Pero good news to, para kasing ano to eh. Yung mga medyo walang bilang, o wag na muna tayo sa mga walang bilang, mag-focus tayo sa mga solid, parang ganun yung sinabi ng USDT. Diba? There is relocating resources towards high utility chains with active DeFi ecosystem. So dito sila magpo-focus, mga idol, no? Sa Ethereum, sa Tron, sa Solana, sa Ton, sa Arbitrum at sa Base, no, Coinbase. So yan. Optimizing for scalability and liquidity. So kaya nga sabi dito, they're trimming the path. Sabi, no, XRP been lean and ready next April time utility flex. So hindi, parang inaano dito, goods to para sa USDT. Isa to sa mga hakbang nila para kumbaga maging solid yung ano nila. Dito muna sila sa mga solid. Ayaw muna nila sa mga sutoy-sutoy. Pero ano pa naman to? September 1 pa, mga idol, no? Ayan. If you miss the previous dips, sabi ni CC, mga idol, no? There will be dips in the future too. And we are still in one now, sabi, no? Sabi ni CC, mga lodi, yung kala nyo is pump ngayon, baka dip pa to, mga lodi. Sabi nga di ba? Yung presyo ng Bitcoin ngayon o ng crypto ngayon, ng XRP, ng Ethereum, ng Solana, ito yung bottom sa future, mga lods. Baka pag dumating yung 2028, nag-wish ka na sana nakataya ako ng 2025, ayun yung bottom eh. O, di ba? Parang ganun. There are no limits to mathematical numbers or fiat printing, only limited numbers of Bitcoin. So ayan ha. So bullish si CC sa Bitcoin, mga lodi. Alam niyo CC, maraming Bitcoin to eh. Kaya bullish talaga yan. Ba't kaya dapat pagka ganito ang pinopromote niya, BNB. Ayan, CC BNB nga siya eh. Tapos Bitcoin, no? Pero yan yun na, ganoon talaga daw eh, mga lods eh. Pero ayun nga, mga lodi, no? Sa mga nagsasabi na mataas na, ganoon, no? Nabasa ko kasi ulit yun eh, na yung presyo ngayon ng crypto is bottom sa future, mga lods. So nasa inyo yan kung matataasan kayo. Sabi ko nga, depende yan kung yung discard nyo, kung long term o short term kayo eh, mga lods eh. Eto naman, mga idol, kung titingnan nyo yung date na ito, this is April 15, 2020. So 5 years ago, no? So sabi nga dito, I have no idea what LTRPB is, but I sure wish I held some. So sabi dito ni Jess, I have no idea why David would post this at kasi ano daw to eh, alauna ng madaling araw daw to, mga lodi, na? At 13 to, ayun nga, alauna. But I do know it was 5 years 89 days ago. Oh, ayan, mga lords, no? Yung mga decode, nagdi-decode ng mga riddle, mga lodi, ano hinana naman nila to? Ano kaya masabi nila diyan? So trending na naman po ang ating XRP. The XRP is trending. What's your price target for XRP? Eto, mga idol, tanungin ko kayo, gusto ko mag-comment kayo. Saan kayong price magti-take profit? Sa 5, sa 10, sa 15 or sa 20? Saan kayo magti-take profit doon, mga idol, no? Or paano yung discarte nyo para makakaroon naman ng ibang idea yung mga nanonood sa atin, mga lods, no? Kasi ako, ang sinabi ko naman sa inyo, sa simula November to January, doon ako magdi-DCA ng pa-out, no? Pa-profit. Halimbawa, nag-pump siya ng mga November, no? Hindi ko alam kung magkano yung price. Kasi ako, hindi ako sa price eh. Kayo, yung iba kasi sa price eh. So ako, hindi ako sa price. So pag November, nakita ko na pumalo siya, nag-pump siya, no? Tumuldok siya, kumbaga mga idol. Mag-out ako doon kahit mga 20 or 30% ng asset ko. December yun ha. Pagdating naman ng November yun ha. Pagdating ng December, pag ganun pa rin, no, nagkaroon ng volatility and then umangat ng konti, magti-take profit ulit ako ng
mga 30% ulit nung natira sa akin. Ganon. Ha? Tapos pagdating ng January, yung may kita ko na parang mararamdaman ko na ito na, pabulusok na to, pababa. Na kumbaga, kahit naman hindi natin matsyempohan yung top, wala namang nakakatsyempo nun, mga lodi. So, pwede kong kunin yung 50% nung natira sa akin. So, mag-iiwan ako ng siguro mga ilang XRP. And then, doon na ako maghihintay. Siguro pagdating nun, pag nahalos na take profit ko na yung asset ko, ang focus ko nun trading na. Magti-trade na lang ako na magti-trade hanggang bumagsak yung market. Tapos pag bumagsak na yung market, doon na ako magbubodega ulit na magbubodega. No, doon na ako bibili ng Bitcoin, na XRP, ganyan, dagdag ulit ako. Ganun yung diskarte ko. Kayo, mga idol, kwento nyo naman ang inyong diskarte kung paano, mga lods, no? Eto na ang July 14. Grabe to, mga idol. July 14, the countdown. It's happening. ISO 222 goes live on July 14. And the biggest winner, Algorand, one of the few. O yan mga lodi. Hindi ko pinopromote to. Papakita ko lang sa inyo yung mga coins, no, na nasa ISO compliance, mga lodi, no. Ripple, IOTA, Constellation. Kung alam na ano tong Constellation. Tsaka tong Casper, oh. Wala akong idea dito sa dalawa na to. Mga lodi, magkano yung ano niyan? Magkano yung price niyan? Hanapin ko lang, mga lods, Casper muna para madali yung spelling. Ngayon, tagal ng ano ko eh. Ang tagal ng keyboard ko eh. Casper. Magkano to? Ito ba yun? Wala. Casper, ano ba yun? Casper Highway Protocol, na kulay pula. Parang wala dito. Ito ba yun? Wala ata, bago lang ata ito, mga idol, no? Constellation. Ano natin yung Constellation? Ito yun. Wait lang Ito yung logo niya eh. O, ito nga yun. Magkano to? 1 pesos lang. 1.84. 2018. Anong taon ito? 2021. Ay ngayon, durog. No? All time high niya is 22 pesos. So, 91% siyang drop, mga lodi. Grabe naman yan. So, ayan Constellation. XDC, Algorand, ayan, XLM, Stellar, Quant, Hedera, HBAR, at ano to? LCX? Hindi ko rin alam to. LCX? Mapokus lang kasi tayo sa ano no? Eto, magkano to? 6 pesos naman to. Mga idol, 2019, nag-pump siya ng 2021, 2024, at 22. Parang ano niya yung Bitcoin, no? Kay tsura niya, Ethereum to, kay tsura niya. Check natin Ethereum. Oh, ayan, parang ganito. Mga lods, no? Oh. So, ayun yung mga nasa ISO. So bukas to, ay hindi, tama, bukas sa atin 14, mga idol, no? Nako, buckle up talaga to, mga lodi, to the moon. Sabi dito, buckle up to the moon. The moon isn't ready. Sabi. So ito yung mga coins na yun, mga lodi. Hindi ko kayo sinasabihan na bumili nito. Ito lang yung mga nasa ISO na nakita natin, mga lods, no? So bukas hindi ko alam kung anong oras to eh, mga idol no? Pero mas maganda na kahit siguro ako, kasi ang meron lang ako dito is XRP tsaka XD. Ito tatlo pala, XLM, XDC tsaka Ripple. Ayan, wala akong HBAR. Pinalitan ko yung HBAR ko, mga lods iba yung binili ko. Ano yung binili ko? Aptos ata yung binili ko. So ayan, mga lodi, no? So good luck na lang sa mga meron nito.
Sana nga pumalo sa 14, mga idol, no? Nakaka-excite yan, mga lodi, Pasensya na kayo sa ano ko, boses ko at ang sakit ng ulo ko. ProShare, XRP ETF, ito kung July 14 may mangyayari sa ISO, ito naman July 18, magla-live na yung ProShare XRP ETF, mga lods, no? Ayan, set to start trading on July 18. Ayan, grabe. Alam niyo naman pag nagkakaroon ng ETF, mga idol, 'di ba? Kung ano yung epekto, ano yung epekto sa Bitcoin, ano yung epekto sa Ethereum, 'di ba? At eto, sino ba nandito nun? Alam ko na balita ako 'tong mga lods Sino nandito nung pinost to ni Watcher Guru na just in, SWIFT nearing agreement with Ripple to use XRP for cross-border payments with billions of XRP secured in escrow as liquidity reserve. So, nung pinost to, mga lodi, hindi lang si Watcher Guru, meron pang isa nagpost na na mabigat din na crypto na crypto page mga lodi. Nasa million din yung mga followers niya. And then after mga ilang oras lang, biglang binura nila to. Binura nila Watcher Guru kasi ano na to, sinave ko yung ano na to yung post na to. Tapos nung binalikan ko, wala na, unavailable na. Tapos bigla silang nag-post ulit na sorry, na-hack daw yung something. Pati yung isang crypto yung isang crypto page na yun, na-hack din daw yung magkatulad sila ng post. 'Di ba? What a coincidence naman yun. Parehas pa silang na-hack ng sabay dahil lang pinost nila to. So sabi dito, people seem to have forgotten very quickly that the agreement between Ripple and SWIFT to use XRP for cross-border payment was announced early by mistaken. No? So na-announce nila yun, mga lodi, nang hindi pa dapat ma-announce Maybe the official announcement is closer than we think, di ba? Once this is announced, XRP will overtake Bitcoin, sabi dito. Ayan, sarap ng malamig na tubig. So, basta ito na news ko to, kaya sabi ko, ibig sabihin, talagang dati pa, alam na natin na magkakaroon talaga sila ng may agreement na yung Ripple tsaka SWIFT Alam na namin dati yon. So, kaya lang, binura nila para siguro pinagalitan sila ng ba't pinost nyo yan? Uy, burahin nyo yan. Taragis kayo, hindi pa nga ina-announce yan Wala pa, may timing niya kung kailan i-announce. Sabay yan sa announcement ng SEC, sabi. Pag binitawan na yung kaso ng SEC, sabay i-announce yung agreement ng Ripple at SWIFT, di full blast na yun. 'Di ba? Tapos mga announcement ng ETF, nako, kumapit ka na, baka maiwan ka, sabi. Kaya wag mo munang i-announce yan, sabi. Kasi ito, SWIFT is losing transaction, no? Speaking of SWIFT, SWIFT is losing transaction to Ripple. SWIFT transaction volume is down 15%, while XRP Ledger activity is surging. Faster, cheaper, and on-chain. XRP is quietly becoming the new backbone of cross-border finance. Global payments are shifting. Ito na nga, mga idol, no? Nakikita na natin. Nakakaano to. Parang sabi dito, mga lods, Ripple is a chosen one. Yung BIS, mga lodi, 100%, IMF, CPIM, Fed, SWIFT, JP Morgan SEC, CFTC, European Union. Ito kasi yung pinagsasabi nila dito, nag-uusap sila Ripple will receive the US National Banking License in time for July 4, 2026, 250 years Independence Day. Along with the 50-year convertible gold bond will come into play and allow for the rebirth of the USD and the first US digital custody service. You're welcome. Everything else is simply part of the show. Enjoy it. So sa mga sa akin lang to. Sa mga naglalaro dyan ng mga iba pang coins, yung mga meme coins, para sa akin, mag-ingat kayo, mga lodi, no? Baka kasi bigla na lang mawala, no? Kaya kung kung profit na kayo sa mga meme coins, sa mga pwede nyo nang kahit na kung gusto nyo, bawiin nyo lang muna yung inyong mga kapital, no? Kasi alam nyo, malakas yung kutob ko na
maraming coins talaga yung mawawala mga lodi this year, no? Sa akin this year, pag nilabas yung batas, maraming coins talaga yung may iwan mga lodi sa kanal. So ang mga matitira lang is talaga yung mga utility kaya nga sabi natin, di ba, ito yung cycle na utility coins, no? Ito yung utility na yung coins na may mga utility, sila yung magpapump ngayon. 'Di ba? Kasi nung nakaraang cycle, ang mga nagpump meme coins, NFT, 'di ba? Sila yung panahon nila yun eh. Parang season nila yun eh. Ngayon, utility coin season naman para sa akin, mga idol, no. Kaya sana lang yung mga inaral yung coins na binili nyo magtagumpay, mga lodi, no. Iwas na lang muna tayo sa mga shitcoin kung tawagin nila. Pag shitcoin, high risk, high reward kasi yan, mga lods eh. Minsan, ang nagpapagalaw lang dyan, mga whales, mga lodi. Tapos, gagawin lang kayong liquidity niyan, mga lodi. So, mag-ingat kayo. Sa akin, ganun lang yun, mga lods eh. Tapos, eto na. Sabi dito ni Time Traveler. Sabi niya rito, ang ganda ng sinabi niya kasi kaya gusto kong i-share. Don't tell people you know what this company is. Sabi, no, itong company na to, huwag nyo sabihin na alam nyo yan. When XRP hits disappear levels, mga lodi, no, kumbaga parang pag pumamp ng sobra yung XRP, mas magandang ang alam ng tao hindi mo alam yung XRP. Just act surprised, no? Parang, oy, ang talaga umangat, grabe naman. Whether you got to do, whatever you got to do pala, sorry mga idol. Whatever you got to do, in fact, act like you don't even care what the news is saying about millionaires, sabi ganun, no? Magpanggap ka na wala kang alam. And if people knew you are into crypto, go into a deep depression in front of them. Malungkot ka, no? Sabihin mo na you need time alone because you sold everything a week before. Trust me, if you're good enough liar, these people are very, very stupid. Mainly they're stupid because they think they're so smart. How you could have possibly been invested in something like this before they could too, sabi, no? Obligate their ignorance. Be stupid, be sad, go take a nice long walk into the woods of celebration. Sabi, no? So parang pag lumipad to, mga lodi, yung lumipad yung mga hawak nyo, magpanggap lang kayo na wala kayong alam, na surprise kayo na, oh, sayang hindi ako nakapag-invest dyan. Ganun, sayang, no? Next time, ganun ka. Kumbaga magpanggap kang walang alam, mga idol. Kasi kapag alam nila yon, mga lods, baka maging delikado ang iyong kalagayan sa buhay, mga lodi. Kaya nga sabi nila, kunyari, alam naman nila nasa crypto ka. O, di ba, Jeb, nasa crypto ka? Di paldo ka rin yan. Sabi dito, ano ba yun? Ayan, no? Go into a deep depression. Kumbaga malungkot ka, sabihin mo, kaya nga nagpump kaya lang bago nagpump, nabenta ko na lahat ng asset ko Sising-sising nga ako ngayon Parang ganun. Diba? So, magiging life-changing daw kasi mga idol marami ako nababasa, napapanood. Kung naka-invest ka ngayon 2025 sa crypto, napakaswerte mo na. Sabi nila, no? Magiging life-changing yung mangyayari ngayon. So kung kayo naniniwala kayo sa ganun, talagang yung timing natin ngayong 2025 is kumbaga we are so lucky kasi nandito tayo sa crypto world ngayong 2025. Kasi pagdating ng future, ito daw yung pagkukwentuhan. Nag-invest ka ba ng nung 2025, pre? Kung nakapag-invest tayo, sana tayo dun, no? Paldo tayo, dun nag-umpisa sabi ganun, di ba? Sana nga, no, mga lods, ganun yung mangyayari. So, ayan. May kwenta ba yung mga pinagsasabi ko ngayong araw, mga idol? Pasensya na kayo, last pa na ang cover ko Pero pinilit ko lang talaga kayong i-update ngayon, mga lods. Sana na-enjoy nyo pa rin yung video natin, no? At okay, mag-alala, babawi ako sa inyo mamayang gabi. Matutulog lang muna ako ng malupit, mga lods, no? Pag nakabawi na ako ng lakas, ayun na, malupit na ulit yung mga news natin. Lalo na mamayang gabi, abangan natin. Kasi mamayang gabi,
13 na sa kanila mamayang gabi, mga idol eh. No? So marami nang magaganap na mga balita dyan. Tapos, pagdating ng bukas, July 14 na, doon na yung ISO. Tapos pagdating ng Tuesday, CPI report, PPI report naman sa Wednesday. Nako, sunod-sunod na yung mga balita natin, mga idol. Nag-start ngayong linggo. So, mamaya, kita-kits ulit tayo. Maraming salamat sa mga nanonood, mga idol. Huwag niyo sanang kalimutang i-like yung video natin. At syempre, thank you agad sa mga magsusubscribe. Check niyo yung link dyan sa description, mga idol. At thank you pa rin sa mga nag-join sa ating membership, mga lods. No, kita-kits tayo mamaya. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clubbies TV. Subscribe to Clubbies TV. Subscribe to Job That One. Subscribe to me. It's in the description. Also join the member. Also, if you join the member, to give me money.